para siyang humingi ng advice. Dumami daw bigla yung tigyawat niya. Naging interesado ako sa tanong na to kasi pagdating sa tigyawat, marami kasing nagkalat online or at least sa Facebook na mga nagpo-post na nagkatigyawat daw sila, so nag-switch sila ng testosterone brand, and then nung nag-switch sila, na-lessen na yung tigyawat, gano'n. Pero kasi sa mga nagpo-post na mga ito, napansin ko sa kanila, bago pa lang sila, yung mga iba wala pang 1 year. Bibigay siya ng misinformation kasi yung mga baguhan na mga nakakabasa nito, may tendency na maisip nila na baka dahil sa ganung brand kaya nangyari yung nagkaroon sila ng acne o mas magandang brand kaysa sa ibang brand, gano'n. Yun, so ayoko naman maisip nyo na may pangit na brand. So yun lang yung punot dulo nung thought ko na yun. So hindi natin pwedeng sabihin na itong brand na to pangit kasi nagkaroon ako ng acne. Kasi halos lahat naman, halos 99% na nakakita ko, nakakausap ko na nag-start pa lang, nagkakaroon ng tigyawat. Tapos yung some of them, malala talaga, sobrang lala ng tigyawat. Pagka-testosterone, para kang nag-second puberty. And then sa second puberty mo na yon, nag-trigger siya ng mga tigyawat. Babalik lang ako sa brands kasi nakatry na ako ng Vivro, na try ko ng Testoviron, na try ko na yung nakabayal na Enantate. Okay naman lahat sa akin. Yes, nagkakatigyawat ako ng first year, second year, third year, pero hindi naman whole year malala. Kumbaga, meron lang bilang sa daliri na lumala siya, pero kalauna naging okay na. Ito na siya, ito na yung epekto ngayon. So, kailangan lang natin tandaan na pag nag-hormones tayo, dapat nasa normal siya. Kasi yung sobrang taas na testosterone din, trigger din siya ng mga tigyawat. Kaya mahalaga na may nagmo-monitor sa atin na doktor, tapos may mga lab test na ginagawa sa atin para alam natin kung normal pa ba yung tinitake natin.